So sige po, magsimula na po sa pagtatanong. So una pong tanong, na-quote niyo po kanina, na ilatag niyo po yung Luke chapter 24 verse 39 kung saan sinabi ni Jesus, tingnan niyo ang aking mga kamay at mga paa. So ito yung tanong ko. Di ba nga, nabasa din na nung nakita nila si Kristo, nagulat sila na parang multo. Mm. And yet, they have seen him na, ayun, ito yung aking kamay, ito yung ang kanyang pa. Ibig po bang sabihin yung kanyang muling binuhay na katawan ay parang multo ba talaga or what? Yung parang sa multo, I mean. Okay, si Kristo una, kung basahin natin ang sa First Corinthians, ay talagang sinasabi diyan na kung ikaw ay ililibing in physical body, and you will be resurrected in a spiritual body. So that's why nga, kinontra nga ni Hesus Kristo ito. At bakit ba sila natakot? Dahil akala nila buhay si Kristo, nabuhay siya. Galing sa pagkamatay, nabuhay siya. So akala nila multo, natakot siya. Natakot sila. So si Kristo, hindi ako multo. Ng ibig sabihin, I'm not a spirit. Touch me, for I have bones, I have flesh. Ito ay pagpapatunay lamang ng si Kristo, implicitly, nagsabi si Kristo, ako hindi namatay. Kasi kung namatay at mabuhay, maging espiritu. Sabi niya, may buto ako at may laman. Okay, thank you po. Second question po, na-record po sa Sign of Jonah na sinabi na si Jonah, kung paano si Jonah ay nanatili sa tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, ganoon din si Kristo na 3 araw at 3 gabi merong may sinabi doon na heart of the earth. Ano po yung inyo pong pagkaunawa po doon sa sinasabi niya doon? So ang sinasabi doon, in the heart of the earth. Now, Yes meaning po. dito sa mundo. We are now in the heart of the earth. Huh? We are in the heart of, meaning sa mundo. Dito tayo sa mundo. Okay? So, ang ibig sabihin na hindi siya namatay, kagaya ng kay Jonah na hindi siya namatay, pero dito siya sa mundo, heart of the earth. Hindi naman sinasabi nga bottom of the earth. Okay, so salamat po. So pangatlong tanong, yung mga i-quote po kanina yung Surah chapter 4 verse 157, bakit niyo po nasabi na sapat po yung kaisa-isang passage na yan ng Quran to believe that Jesus never died by means of crucifixion? Okay. Sagutin ko? Opo, opo. Dahil sa aming mga Muslim, ang Quran walang kontradiksyon. Pag sinabi ng Allah ay hindi namatay at hindi siya napako, enough na sa amin. Dahil kaming mga Muslim, pag sinasabi ng Allah, ay wala na kaming rason na maghanap pa ng other way around. Pag sinasabi ng Allah, hindi siya namatay, hindi napako, so enough na sa amin. Pero since ito ay debate, that's why may refutation, ang ang pinagagamit ko laban sa ating debate ay mula sa Biblia. Hindi ko ginamit yung Quran. Kaya ang Quran very clear na si Kristo hindi namatay, hindi siya napako. Okay, thank you po. Next po, nabanggit po yung Surah 4157, pero naalala ko po kasi last time nung mayroon ako nabasa sa Surah chapter 19 verse 33 na sinabi ni Jesus supposedly, peace on the day that I was born, the day that I will die, and the day that I will rise. So, parang ang ano po doon, ang tanong ko po ay ito, if ever natutupo po yung naturang passage na yun sa Surah chapter 19 verse 33, then paano po ito mare-reconcile sa Surah chapter 4 verse 157? Clear Kumbaga, po paano po yung masasabing, hello po, narinig po ako? kaya narinig, clear, clear. Ay, okay, okay. So, paano po ninyo po mare-reconcile po yun? If ever, for example, na mayroon pong magtanong po ng ganoon po sa inyo. I got it. Okay? Sabi dito, the day that I will die, the day that I was born, and the day that I will die. Future ho, kasi naniniwala po kami ng mga Muslim, babalik si Jesus Christ. And the day that I will die. In future po yon, hindi po yung past tense. Kung past yon, and the day that I died, ay talagang nag-contradiction ng Quran. Kung sinabi niya, the day that I died, the day that I die.
or I will die. Future po doon. Ang ibig sabihin, hindi pa nangyayari na namatay siya. Pero mamatay ho siya sa second coming niya, mag-asawa siya, at ninirahan siya dito about 40 years. Dito sa mundo, si Jesus Christ ay mamatay siya. Pero sa Quran, future po ang kanyang kamatayan din. Okay, so thank you po. And pang ilang tanong na po ako? Last question o tapos na yung tanong ko? Pwede dagdagan na lang. Hindi ko na Ah, hindi ako nagbilang. hindi ko na po napansin, sorry. So anyway, sige, Sige last lang. question na Pwede lang po. dagdagan. Okay. Hindi ko rin nagbilang. Hindi ka rin nagbilang. So, ask question, no Opo. problem. Okay, sige po. Last question po, ito lang po. Kumbaga, nabanggit po kasi na letra for letra, wala pong sinasabi doon sa Isaiah. Let's say for example, Isaiah that Jesus will die or whatsoever. So, ito po yung magiging tanong ko. Mari po ba kayo magpresenta letra por letra sa Biblia na sinabi ni Kristo sa kanyang word, kumbaga, na hindi siya mamamatay? Kung meron po, what passage po yun from the Bible? Ang sa Biblia ho, mabasa natin sa Hebrews. Hindi kundi Diyos ang nagsasabi dahil ang Biblia daw sabi doon nila Diyos daw ang nagsasabi So sa Hebrews chapter 5 verse 7, sinasabi doon na si Jesus Christ ay dininig ang kanyang pagdarasal. Hindi siya namatay. God answered his prayer and able him to save him from death. Ayon sa Biblia, Hebrews chapter 5 verse 7, according to God, kung God man ang nagsasalita or sino pa, nasa Hebrews chapter 5 verse 7, who in the days of his flesh when he offered prayer and strong crying with tears that was able him to save him from death. Very clear, able him to save him from death. Thank you. Okay, salamat po. So, dadako po tayo sa rebuttal period po. 10 minutes po, tama po ba?